pag-usapan natin o gusto nyo unahin natin ito, itong nangyari po na ngayon lang tayo nakakita ng gobyerno na inaantay munang malunod sa baha ang kanyang mamamayan bago gumawa ng contingency plan at bago gumawa ng tinatawag po ng plan of action on the basis of actual ground situation, no? At ito po ay sa naging pahayag ni Defense Secretary the Malta citizen na sabi niya give up na daw niya noong 2021 pero lumalabas na mukhang questionably ang kanyang pagkatao kung siya ba ay nanatili pa rin na mayroong Maltese citizenship mula sa bansang Malta at nasaan na ang kanyang golden passport na nagkakahalaga ng between 40 million pesos to 60 million pesos. Sinabi po ni Ginoong Gibo Teodoro na kailangan po na mag-coordinate ngayon na tuloy-tuloy na ang pag-ulan, may mga bumabaha na lugar sa paligid ng Pilipinas, kailangan daw po mag-coordinate na sa mga EDCA sites yung mga presensya ng mga assets o mga ari-ariang ginagamit sa pagdideploy ng military personnel and military joint exercises program ng Estados Unidos. Akala ba namin ang koordinasyon ay ginagawa yan bago mangyari ang sakuna, bago dumating ang krisis at ang problema. Ngayon, ang sagot niya, ang kanyang panawagan ni Ginoong the Maltese man, no, the man from Malta. Ayan tuloy, nabansagan ito si Gibo Teodoro na the man from Malta with the golden passport ay sabi niya nagtuloy-tuloy na po ang pag-ulan mga kababayan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahan natin ang mga pagguho at pagbaha sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya marapat na magkaroon po ng koordinasyon para magamit naman natin ang mga advancing teknolohiya at mga kagamitan ng Estados Unidos na nakalagak sa ating mga EDCA sites. Yung EDCA sites po ay nasa area mismo yan ng military or AFP command area, mga kababayan. So, ang sabi ni the man from Malta with the golden passport, Gibo Teodoro, na kailangan na nating magresponde sapagkat tuloy-tuloy na mga halos isang linggo na ang pag-uulan at marami na po ang mga binaha at may mga naanod na mga bahay, mga ilang kababayan natin. Ngayon pa lang po siya mag-coordinate. Paano kaya naging Defense Secretary ni Marcos? Ito si man from Malta. Nandyan na ang pagbuhos ng malakas na ulan. Projected na po ito nung nakaraang linggo pa nang sabi ng Pag-asa na buong linggo halos na papasok ay makakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. O alam na pala ito dapat alam na rin ito ni man from Malta na may papasok na malaking mga pagbabanta sa seguridad ng ating bansa, hindi po ang mga barko ng China. Baha pa lang at ulan, hindi na kaya mag-coordinate ng gobyerno ni Marcos. Ano pa kaya kung makipagdigmaan tayo sa China? My goodness, mga kababayan. It shows and it is very clear on the actions na walang alam talaga ang gobyerno ni Marcos kung paano harapin, paano pangibabawan at paano panghawakan ang krisis na dumarating sa kanyang mamamayan. Nandyan na ang dilubyo, nandyan na ang baha, nandyan na po ang mga pagkawasak ng ari-arian, may sunod-sunod na mga mudslides, landslide, at marami pong sinalanta o inabot po ng mga pagbabaha na ito. Saka pa lang naisipan ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang Defense Secretary, the man from Malta with the golden passport, Gibo Teodoro, na mag-coordinate sa mga in charge, sa mga EDCA sites daw sa ating bansa upang ang mga equipment ng US Armed Forces ay maipa-deploy papunta sa rescue and humanitarian operations. Wow, ang galing. Inantay mo nang dumating ang baha at kapag nandyan na ang baha, ang ultimong solusyon ay magtapon ng salbabida. Pray and you will survive and cling to salbabida and the rest will be okay. Yun pala ang plano nila sa tuwing magkakaroon ng pagbabaha, pagguho ng mga lupa, pagkawasak ng mga kalsada
at paglubha at paglalim po ng epekto ng baha sa mga pananim at kabuhayan ng taong bayan, ang solusyon nila salbabida. Ang malala, sabi ni Gibo Teodoro, ang Defense Secretary ni Marcos, na mag-coordinate muna tayo sa mga camp or site coordinator ng EDCA. Ang mga EDCA na ito, kung hindi man sa loob ng kampo ng ating Armed Forces of the Philippines, nasa gilid po ng mga kampo nila ito. Malapit lang kung saan sila strategically nakaposisyon. E di, pwede talaga pala nag-coordinate bago pa malunod sa baha ang taong bayan. Pwede. O bakit ang inyong tinitingnan palagi kung papaano nyo durugin, papaano nyo supilin ang umuusbong na Democratic Opposition Movement ng mga Pilipino as inspired by former President Rodrigo Duterte. No, yun po ang inyong pinagkakaabalahan. Ang maruming laro sa politika to the point na na-obsess na sila Marcos at Romualdez kung papaano nila dudurugin si Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasamahan nito at pati ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, sapagkat nananatili po na mataas ang trust and confidence and acceptability ng mga tao na ang mga mamumuno sa ating bansa ay mga kagaya po ng mga binabanggit nating characteristics. So ito po yung binabanggit ko sa inyo. Dumating na po ang pagbabaha, dumating na po ang pagkalunod ng mga taong bayan, saka pala magko-coordinate pala si Gibo Teodoro, hindi lamang bilang National Defense Secretary, kundi bilang chairperson din po ng National Disaster Risk Management Program ng gobyerno, yung NDRRMO, at ganun din po sa iba pang mga organisasyon, mga kababayan. O ngayon, kung ganyan pala, na hindi alam kung kailan ang tamang koordinasyon at natatakot na magpaabot ng seryosong mga impormasyon, edi ito nangyari ngayon kay Gibo Teodoro, gumagapang siya sa kahihiyan kung bakit sumambulat sa mukha niya na ang mga EDCA sites na ito ay hindi pala talaga maaasahan upang manindigan sila sa atin at ipagtanggol tayo o i-rescue tayo sa matinding mga pagbaha, pagguho ng lupa at mga sakuna. Ito pala ang ginagamit ngayon ng EDCA ay hindi naman pala siya para sa pagtatanggol ng ating bayan, kundi sa pagtatanggol po ng ilang interes ng mga politiko. Wow! So, there is a monumental failure on the part of Marcos government sapagkat ang kanilang nakikita ngayon, akala nila ay pwede na magbigay ka lang ng pera at pwede na po magkaroon ka ng mga propaganda, okay na ang iyong defense and security systems program. Ito ngayon ay naipakita na hindi pala kaya gawin automatic ang pag-deploy at pag-utilize ng mga abanting teknolohiya na gamit po ng Estados Unidos sa kanilang mga hukbo na ngayon ay destino dyan sa area po ng Indo-PACOM o Indo-Pacific Command. No? At iba pa pong mga EDCA areas ng Pilipinas na nilalagyan po nila ngayon ng ganyang mga forward deployment na mga supply. Ayan. So, iyan pala ang katotohanan na hindi pala marunong mag-coordinate, hindi pala marunong gumawa ng scenario management of the different levels ng crisis. Kung titingnan natin, ngayon palang magko-coordinate sila Marcos Jr. through kay Gibo Teodoro sa kanilang mga gagawin kung paano maaampat at matutulungan ang mga mamamayang Pilipino na ginugupo at nilalamo na po ngayon ng kaliwat ka ng mga disaster na nanggagaling po mismo sa mga opisyal ng gobyerno ni Marcos. Natawa tuloy ako sa inyo, mga kababayan. Mantakin mo, lunod na at halos hindi na makaahon ang ulo ng mga mamamayang Pilipino na sinalanta ng baha, bagyo, at iba't ibang mga disaster related sa masamang panahon dulot ng hanging habagat. The only thing that Gibo Teodoro can offer is to coordinate. Magko-coordinate na daw sila ngayon. Mga kababayan.
And that is something that we need to emphasize na hindi po tama itong nangyayaring ito. Wala talagang direction, walang strategic positioning, at walang tactical capability to address yung tactical situation na hindi mo na kailangan pong magkaroon pa ng pagpapanik dahil baka hindi ka payagan na gamitin ng mga EDCA assets na ngayon ay nakalagak, no? Nakatago sa loob ng mga kampo militar o mga sa paligid ng kampo militar na ito. Mga natatawa ko kay Gibo Teodoro. Mantakin mo ang kanyang coordination, nalulunod na sa pagbabaha ang ating bayan, and yet yun lang ang kayang gawin ng gobyerno ni Marcos at ni Gibo Teodoro. Hindi pa kayang gawin na magkaroon ng alternative na mga measures na hindi na po muna maninirahan sa mga low-lying areas ang mga kababayan natin upang sila po ay hindi na maabutan muli ng mga pangyayari ng pagguho ng lupa, pagbabaha, at iba pang panig ng mga gamit para ayusin po ang programa sa pagharap sa mga paghamon ng krisis ng buhay na ito. Yan, mga kababayan, ano? Natatawa ang buong mundo sapagkat itong si Man from Malta ay hindi alam ano ang ibig sabihin ng coordination on the basis of preemptive. No? Preemptive perception, preemptive positioning, and preemptive execution of plans and programs para masawata po ang kalagayan na naghahari-harian ang itong mga buayang politikong ito, pero wala naman palang makakayang gawin upang ipagtanggol ang kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. At mayroon pa pong pag-usapan din natin yan, hindi natin tatantanan dito, si Man from Malta, na sayang po yung 100 billion pesos na dapat po ay yun ang pang-modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. Subalit yan po ay hindi ibinigay sa loob ng budget ng General Appropriations Act of 2025. Kaya napakadelikado po para sa mga mamamayan na hindi natin nakikilala sino at ano ang style ng mga kalaban. That even ang pagkakaroon po ng ganitong mga talakayan ay natatakot silang mabubunyag sa taong bayan ang iba pang mga kabulastugan na ginagawa nila in the guise na sila po ay tumutulong sa humanitarian services. Yun pala, kinukulimbat na rin nila ang pundo ng bayan at kasama sila dito sa kay Lula Laila de Lima at even po dito kina Franz Castro, kina Hontiveros na nananawagan po na convict Sara Duterte, convict. Pero ang nagrarally ay mga wala pang 100 as if ang panawagan nila sa kanilang sarili, sila po ang tinatawag na tagapagsalba ng taong bayan. Natatawa mga mamamayan, mga kababayan, sapagkat hindi nila alam, no, nitong mga grupong ito ng CPP, NPA, NDF na wala na po ang mga diskarte ni Marcos dyan, lantaran na talagang ibinulgar na kasabwat niya ang CPP, NPA, NDF through his cousin Martin Romualdez at upang ilagak po ang ano pa mang mga diskarte nila upang kanila pong mapatawan ng mga hakbang na ang taong bayan po ay maiipit nila samantalang nagbibenepisyo sila sa krisis na ito.